Sa araw na to mga boards ay nag-harvest tayo ng ating markot na kalamansi. At ang kasunod niyan ay ang pag-experiment natin sa lalaking papaya. Gumawa tayo ng grafting na papaya mga boards. Pagkatapos ng marketing at grafting, pumunta naman tayo dito mga boards sa babuyan ng aking bilas. At syempre hindi mawawala mga boards ang ating food trip dito sa ating munting garden. Kaya tara, tirahin na natin. Wasdak mga boards, sa araw na to ay mag-harvest tayo ng ating markot na kalamansi. First time ko tong ginawa mga boards, kaya't sana mag-successful tayo. Ginawa ko nga pala mga boards ang markot na to noong July 7. At ngayong araw ay August 20. Pagkatapos ko nga putulin mga boards sa kanyang mother tree, tinignan nga agad ito ni Birds Binig. At good news mga boards, pasado daw tayo. At natawa pa nga siya dahil yung markot natin marami ng bunga. Doon pa lang daw, pasado na. Dalawa nga pala mga boards ang ginawa kong markot, kaya kunin na natin itong pangalawa. Pagkatapos nating putulin ay pumunta na kagad tayo sa garden. 2 linggo bago tayo mag-harvest ng markot mga boards ay nag-prepare na nga tayo dito ng ating potting mix na pagtatransferan ng ating markot na kalamansi. Sa sobrang paninigurado natin mga boards ay napakaraming balot at tali ang ginawa natin sa ating markot. Tinanggal ko na nga yung balot na plastic at saka yung tali mga boards ng ating markot. At yan mga boards, buti na lang maraming ugat na tumubo. Pero hindi pa rin tayo mga boards 100% sure na mabubuhay talaga itong ating markot na kalamansi. Pero tiwala pa rin tayo mga boards na makakasurvive to. At ang kagandahan nga nito mga boards ay marami na agad bunga, kaya may pang-asim na agad tayo. At pagkatapos nga natin tanggalin yung tali at saka balot na plastic ay nilipat na natin mga boards dito sa ating container. At dahil may nagawa tayo dyan mga boards na compost ay ilagyan na rin natin bilang pataba. Yan, pagkatapos natin gawin yung unang markot natin ay dito naman tayo sa pangalawa. Same process lang naman mga boards, tinanggal lang natin yung nakabalot na plastic at saka mga tali, tapos inilipat na rin natin dito sa container. Di man tayo sigurado dito sa ginagawa natin mga boards, pero masaya tayo dahil nagawa natin. First time kasi natin itong ginawa at napanood lang natin to kung paano gawin. At pagkatapos nga natin dito mga boards sa ating markot na kalamansi ay may nakita naman kami ni Mrs. na lalaking papaya. Namumulaklak na nga ito at medyo mataas na yung kanyang puno. At dahil sayang lang naman to mga boards kapag putulin, kaya tara, eksperimentohan natin. At kumuha lang nga ako mga boards ng 2 sanga ng babaeng papaya sa magkaibang puno. Pagkatapos nyan ay pinutol ko lang sa gitna ang puno ng papayang lalaki. At ito naman mga boards ang sanga ng babaeng papaya na idudugtong natin dito sa lalaking papaya. At sa mga viewers natin dyan, lalo na sa mga grafter na manonood natin dyan mga boards, ay mag-comment kayo sa baba kung tama ba itong ginagawa natin at kung may posibilidad ba na maging successful to mga boards. At ito din yung first time na gumawa ako ng grafting at sa lalaking papaya pa ang ginawa nating sample. So experiment lang to mga boards, katuwaan lang. Di man tayo sigurado pero ang mahalaga ginawa natin. At gumawa lang nga tayo dyan mga boards ng mga cuttings at inilagay na natin tong ating pangdugtong na babaeng papaya. At pagkatapos natin ilagay tong ating mga pangdugtong mga boards ay binalot lang natin yan ng tape. Di talaga ako sigurado sa ginagawa ko mga boards, basta pinaikot-ikot ko lang yung tape dyan. Tulad nung kakilala mong pinaikot-ikot ka lang. At dahil hindi tayo sigurado sa ginagawa natin dyan mga boards, sa mga nagbabalak gumawa ng grafting, huwag nyo po tong tularan. Pagkatapos natin tong gawin ay aabangan na lang natin to pagkatapos ng mahigit 1 buwan. Binalot ko nga ulit yan mga boards ng plastic para hindi siya mapasok ng tubig ulan. Pagkatapos nga natin gumawa ng grafting ay punta muna tayo dito sa babuyan. What's up mga boards? Yun. Ito nga pala mga boards ang baboyan ng aking bilas. 10 piraso ng baboy mga boards ang inalagaan nila dito. Kakasimula pa lang kasi ng pigirin na to. Ngayong araw mga boards ay 1 buwan pa lang sila mula ng pagkawalay sa kanilang inahin. Pero kitang kita nyo naman mga boards, kahit 1 buwan pa lang ay malulusog at malalaki yung kanilang mga katawan. Sa 10 baboy na meron dito mga boards ay meron itong 8 babae at 2 lalaki. Bali pipili nga daw dito si bilas ng gagawin niyang inahin. Gusto niya daw kasi itong paramihin. At konting pasilip lang nga pala to mga boards, kaya't abangan na lang natin. At bumalik na nga ako dito sa aming garden. Andito kasi si Mrs. para maghanda ng ating pagkain. At ito nga pala ngayon ang ating lulutuin. Meron tayo ditong bangus at saka sugpo. Maraming salamat nga pala sa nag-sponsor ng ating sugpo at bangus. At bago natin simulan mga boards ang pagluluto ay manguha muna tayo dito ng tanlad at saka mga gulay-gulay na panghalo natin sa ating ulam. Nanguha na nga si Mrs. ng talbos ng kamote at saka dahon ng alugbate. Magluluto kasi tayo ngayon ng sinabawan na sugpo mga boards at ito yung pangsahog natin. Masarap na at masustansya pa. At nanguha na nga rin pala si Mrs. itong dahon ng talinong kung tawagin sa amin. Sabi ko nga sa kanya, lagyan pa namin ng dahon nitong ampalaya. Pero sabi niya nga mga boards ay wag na, baka pumait pa yung lasa. Kumuha na din tayo dyan ng siling haba at siling labuyo mga boards para may konting sipa. Napakasarap talaga sa pakiramdam na makapag-harvest ka ng sarili mong tanim mga boards. At pagkatapos naming manguha ng gulay-gulay ay nilinisan na nga ni Mrs. tong ating lulutuing sugyan. Mga boards, handa na para mailuto. Dyan sa inyong mga lugar mga boards, anong luto ba ang pinakamasarap nito para sa inyo? Habang nagpe-prepare si Mrs. ng ating lulutuin ay magpapaapoy muna tayo. Nagayat lang tayo dyan mga boards ng sili, kamatis at saka sibuyas. Hinimay-himay natin tong ating mga dahon ng gulay. Ilang saglit lang mga boards yan.
yan, ready to cook na. At sugpo na sinabawan yung ating unang lulutuin mga birds. At magpapakulo muna tayo ng tubig at ilagay na natin tong ating mga aromatics. Napakasimple lang mga birds ng ating pinaglulutuan at madaling maluto yan dahil naaarawan. Yan, kita nyo naman, kumulo agad kahit ilang saglit pa lang. At inalagay ko na nga mga birds ang ating sugpo. At syempre tikman agad natin. At dahil sakto na yung timpla mga birds, yung gulay ilagay na natin. At pinakuluan lang nga natin mga birds ng mga 30 seconds at hinango na agad natin. At pagkatapos piniritong bangos na naman ang ating lulutuin. Inilagay na nga mga birds ni Mrs. ang unang first batch. Yan mga birds, napaka-quality ng ating piniritong bangos. At habang nag-aantay, kain muna tayo ng pandesal. At dahil luto na nga mga birds ang ating piniritong unang first batch, syempre mga birds, ang kasunod niyan ay ikalawang second batch. At dahil madami-dami itong ibinigay sa atin na bangos mga birds, ay yung iba ay gagawin nating tuyo. At di pa dyan nagtatapos ang ating pagluluto dahil magluluto pa tayo mga birds ng bangos na adobo. At nagbawas lang tayo mga birds ng mantika dyan sa ating kawali. Diretso na kasi nating ilagay mga birds ang ating mga aromatics at saka ang ating isdang bangus. Medyo nagmamadali na kasi tayo dahil excited na tayong kumain. At para sa ating adobo, maglalagay tayo ng toyo. At maglagay na din tayo mga birds ng ating organic na sariling gawa na suka. Marami para may asim. At maglagay na rin tayo ng asin at saka bitchin. At takpan na din natin ng dahon ng saging. Adobong bangos with banana flavor mga birds. At nang aking buksan, luto na agad. Wow, namumula. Kahit ano pang inaantay natin, kunting pasilip na mga birds sa ating pagkain. Yan na mga birds ang ating menu for today's video. Piniritong bangos, sinabawang sugpo at saka bangos na adobo. At shoutout nga pala sa sponsor ng ating ulam ngayon. Di na natin sasabihin yung pangalan niya dahil ayaw niya namang magpa-mention. Kaya't ano pang inaantay natin? This is our show, this is our time. Tara mga birds! Kainan time! Yon mga birds, maraming salamat ulit sa suporta nyo. Please like, share, and follow our Facebook page. Maraming salamat. See you mga birds sa next video. Peace!